your name, O God. Hallelujah. Tunay, Panginoon, sa iyong presensya mo lamang kami kumakapit, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat, O Diyos. Minsan pa, pinadama mo, Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na sinamahan kami sa aming pagpupuri sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah, Lord. Habang po tayo nagpupuri kanina, tunay na ramdam po natin ang daloy ng Espiritu. Amen? Sabi po sa ating awitin, break every chain. Hallelujah. Kailangan na maalis anumang tanikala na siyang humahadlang sa bawat isa para magpuri sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo, sabi ng Panginoon, be still and know that I am your God. Nais ng Panginoon na manatili tayo sa ating pagkakilala sa ating Diyos na buhay. Stand for the truth. Manindigan po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Glory be your name, O God. At ang pagsasalu-saluhan po natin sa umagang ito ay ang The Truth Matters. Ang katotohanan ay mahalaga. O mahalaga ang katotohanan. Amen? Lumibot po muna tayo, mga 5 tao. Sabihin po natin, mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Ipadama po natin. Sige po, huwag po tayong mahiya. Bagamat kanina, tayo po ay lumibot na. Sabihin po natin sa ating kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Manatili ka sa Panginoon. Hallelujah! Ano man pinagdaraanan natin sa buhay, mananatili tayo sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Sabi po sa ating versikulo, yan. Amen. Mahal na mahal natin ang ating mga kapatid. Praise God. Dahil yan ang nais ng Diyos sa bawat isa, love one another. Sabi po sa John 8:31 and 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga ay tunay na mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. If you hold my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay. Truth matters. Bakit po mahalaga ang katotohanan? Mahalaga ang katotohanan dahil ito po ang nagre-reveal kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Sino ang gumagabay sa atin sa araw-araw na merong binibigay na wisdom and integrity. Hallelujah. Sa mundo po, may mga opinion, ay mga misinformation na kumakalat. Lalo sa kapanahunan ngayon. Hindi po tayo basta-basta maniniwala sa anumang pabalita. Dahil laganap na ang AI. Kung minsan akala mo siya ay nagsasalita, pero hindi naman pala, ginagaya lang. So napakahalaga na maalaman natin ang katotohanan sa pamamagitan ng karunungan na binibigay sa atin ng Diyos bilang Kanyang mga anak.
Knowing the truth is more than learning facts. Higit pa dun sa malalaman natin kung ano pa, ito po ay relasyon sa ating Diyos. At ito po ay commitment natin sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Truth begins with God. Ang katotohanan ay nagsimula pa doon sa ating Diyos Ama na nilikha niya ang sanlibutan. Nakita naman po natin sa ating turo, kung wala ang Biblia, wala po tayong malalaman patungkol sa ating Diyos. Ito po ay ginawa ng ating Panginoon upang malaman natin ang kanyang plano para sa atin. Sabi dito, truth begins with God and holding to His teaching. Sabi sa 31, di po ba, panghawakan natin ang katotohanan ng Diyos na buhay. Okay. Truth is not just information. Ito po ay it is found in Christ Jesus. Sabi sa John 14 verse 6, Jesus declared, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ito po yung katotohanan. Tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Amen. Alam na natin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay para sa atin at siya ay ipinadala ng Ama. Sinabing the way. Bakit the way? Siya lang ang tanging daan. Tanging daan patungo sa kalangitan. Na nagkasala po ang tao, gumawa ang Panginoong Diyos Ama ng kaparaanan upang manumbalik tayo sa ating relasyon sa Kanya. Truth. Si Jesus ay nagsasalita at pinapakita niya yung true nature ng Panginoon. Ano sabi niya sa Kanyang salita? Kung ano ang sinasabi ng Ama, kung ano ang pinapagawa ng Ama, yun lang din ang ginagawa ni Jesus. So tayo, sa buhay natin, tinagap natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Kung ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, ginagawa mo ba? Kung ano ang pinasasabi ng Panginoon, sinasabi mo ba? Di po ba? Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Kung ano ang sinasabi ng Ama, yun ang ginagawa ng Panginoon. So yun yung katotohanan na iniiwan niya sa atin na dapat maging kagaya tayo ng ating Panginoon. Yung nilakaran, hindi madali ang lakarin bilang Kristiyano. Okay, life. Jesus gives eternal life. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Ano po ba yung katotohanan? Ang katotohanan ay malaman natin ang God's character. Malaman natin ang salita ng Diyos. Malaman natin ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah! Minahal tayo ng buong-buo ng Panginoon. Paano natin susuklian ang pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Anong sabi po dyan? Love, give God your whole heart, soul, and mind. Matthew 22, verse 37. Sumagot si Jesus ang nagsasalita po. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Paano po natin minamahal ang ating Panginoon? Sabi diyan, buong puso. Paano ba yung buong pusong pagmamahal sa Diyos? Nagmamahal tayo sa Panginoon, kaya tayo narito. Amen? Mahal nating sumamba sa ating Panginoon. So sabi, ang isang tunay na Kristiyano, ang buhay ay nakikita sa atin. Yung buhay natin, ito yung magsasalita sa atin. Amen?
Kasi tayo yung sinasalamin ng mundo. Hindi ka na kailangan pang magsalita para malaman na nila na ang buhay mo ay kaiba sa mundo dahil nakikita sa iyong pamumuhay. Ito na po yung magsasalita sa atin. So kinakailangan ng yung paglilingkod mo sa Panginoon ay buong puso. Paano? Paanong buong puso? Ikaw ay inatasan na maghayag ng salita ng Panginoon, ikaw ay tumatalima. Lalo sa panahon ngayon, kinakailangan na ang kapahayagan ng katotohanan ng salita ng Diyos dahil sa kaganapan ngayon, nawawala na ang presensya ng Panginoon. Sa mga balita, nakakatakot. Amen? Yung mga pumapatay, mga bata, katulad ng kaninang nating pinag-aralan, bakit nangyayari yan? Unang-una, magsisimula sa tahanan. Kung ang pamilya ay walang salita ng Diyos, asahan na natin na ganun ang mangyayari. Dahil ang mga bata, pag may mga magulang na gumagabay, at nandun ang salita ng Diyos, may takot sa Panginoon. Hindi niya kayang gawin ang isang bagay. Isang maliit na bata, kaya niyang manaksak. Dati, lapis lang ang sinasaksak, di ba? Sino na ano na ng lapis? Merong ganun may mga kaklase ka, di ba? Lapis-lapis, pero ngayon, iba na ang panahon. So, ito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Na dapat yung paglilingkod natin ay buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ipalaganap natin ang salita ng Diyos dahil ito lamang ang nais ng Panginoon. Unang-una, mental. Ito yung karamihan sa ginagawa ng kaaway. Yung iba na ang kaisipan. Kaya di ba sabi sa ating awit, break every chain. Kailangan maputol yan. Yang mga humahawak, nag-hold sa atin. May mga kahinaan tayo, nag-hold sa atin. Dapat ma-break na yan. Sa paglilingkod sa Panginoon, lagi na lamang bang kinamulatan mo, ganito ka, ganun ka pa rin hanggang ngayon? Late ka dumating sa church, ganun ka pa rin hanggang ngayon? Sikapin natin ng pagbabago. Dahil yan ang nais ng ating Panginoon. Glory to God. At dinedepende po natin ang ating buhay sa banal na Espiritu. Pag tayo nagpasakop sa banal na Espiritu, lumalawak yung ating paglilingkod sa Kanya at lumalawak kung anuman ang naisin ng Diyos sa atin, nagagawa po natin. Hindi na po tayo dapat pilitin. Amen? Pag sinabi may gawain tayo doon, kuminsan nawawala tayo sa align dahil bakit po? May mga hadlang. Hallelujah. Kaya kinakailangan po na mas maigting pa ang ating pananalangin upang lahat ng ating nais na gawin, dahil mahal natin ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa, kailangan magpakalalim tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Kasi po, nandiyan po yung kapangyarihan. Lalo na meron tayong gawain para maagaw natin ang mga kabataan sa udyok ng mga masasama. Hallelujah. Love your neighbor. Matthew 22 verse 39. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Thank you, Lord Jesus. Mahal natin ang ating
kapwa. Amen? Hallelujah. Treat every person with the same care you give yourself. Alam nyo, natutuwa ako yung dun sa mga taong kahit alam mo na na hindi ganon kalaki ang pinansyal, pero alam nyo, nakakatulong sa iba, kahit sa kakaunting halaga, na pag nilapitan, ay merong nakalaan. Minsan sasabihin natin, wala ka na nga, nagbibigay ka pa. Yun yung heart, di po ba? Nasa heart yun eh. Yun yung desire ng kanyang puso upang makapagbigay. Ngunit nakikita po natin ang provision ng Panginoon. Hindi nagkukulang ang Panginoon kailanman. Amen? Pinagkulang na po ba tayo ng Panginoon? Pinagkulang na po ba tayo? No, amen. Dahil ang Diyos, laging nasa tamang panahon ng kanyang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Sabi niyan, do to others what you want them to do to you. Gawin mo. Gawin nyo sa inyong kapwa ang nais nyo gawin nila sa inyo. So di po ba, napakasarap na yung sama-sama kayo. Kung ano yung ginagawa mo, may ibang tao rin na gumagawa sa iyo nun. Kahit hindi mo sabihin, meron pa rin nagbabalik sa iyo, nagbibigay sa iyo. Kasi, bakit? Pinili mo yung kabutihan. Pinili mo na magmahal. Imbis na mag-judge ka, dahil sa pagkakamali ng iba, pinili mong magmahal. Ganyan tayo eh. Pag may nakita tayo sa tao, minsan nagkamali, madali tayong humusga. Amen? Sabi mo, yung tao na yan, ganyan. Hindi yun ang nais ng Diyos. Huwag natin pairalin. Alisin na natin yung bandage na yan sa atin. Yung hinuhold tayo ng ganyan. Sino po dito yung hindi nagja-judge? Di ba lahat naman tayo nakakabitaw minsan ng ganyan na salita? Ngunit pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi ka dapat manatili sa ganong ugali. Amen? Alam niyo, habang ginagawa ko to, naiyak ako, sabi ko, Lord, sorry, kasi minsan ganon tayo. Amen? Madali kang mag-judge. Si kapatid kasi ganyan siguro, hindi lang nakapunta. Diba, sabi mo, ano yan, kasi hindi talaga niya, gusto, gano'n. Marami kang iniisip. Diba, pero sabi ng Panginoon, huwag mo siyang i-judge. Choose love than judgment. Bakit? Sino ang magja-judge sa kanya pagdating ng panahon? Sino? Si Lord. Sa Panginoon magsusulit ang bawat isa. Amen? Alam niyo, napakabuti ng Diyos kasi pag tumatayo ka sa katotohanan, babaguhin ka ng Panginoon. Ipapakita niya sa iyo, ikaw masyado ka madaldal. Amen? Amen. Hallelujah. Lalo sa mga kababaihan, di ba? Sobra tayong madaldal. Tama ba? Huwag niyo sabihin hindi. Amen. Di ba? Sobrang daldal. Sobrang ingay. Di ba? Konting pagkakamali, di ba? Parang umaapoy na agad yung yung damdamin mo eh. Tsaka nakasigaw ka na agad. Di ba, no? Sabi ni Lord, wag ganyan, kapatid. Amen? Kasi, naapektuhan ang puso mo pagka ganun ang attitude natin. Sino dito yung kailangan gusto masaya? Amen? Masaya. Sabi nga, kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Sino dito yon? Kahit walang pera, masaya. Amen. Nagtataas kasi sabi niya, pera lang yan.
ang Diyos ang magbibigay sa atin. Amen? Alam niyo po, totoo yan eh. Pag natutunan natin doon sa kakaunti na meron tayo, masisiyahan na po tayo. Eh di lalo pa pag pinagyaman ka ng Panginoon. Sobrang kasiyahan na yan. Tinitingnan lang kasi ng Diyos kung paano tayo magre-react doon sa ginagawa niya sa buhay natin. Amen? Sabi ko, Lord, ang dami kong utang. Diba? Kasalanan mo yun, utang ka ng utang eh. Diba? Lahat naman tayo pinagdaanan yan. Kaya lang unti-unti kang babaguhin ng Diyos. Bakit? I-desire mo yan, Lord, ayaw ko na po ng ganito. Gusto ko nang makawala dito sa tanika lang to. Hindi ako dapat mananatili sa ganito. Di ba kasi yung iba, uutang ka. Utang ka uli, babayad mo na may utang mo. Yung kay Chinkitan, may mga ganun eh. Di ba? Hindi tama yun. Kasi hindi tayo marunong maghintay. Sabi ni Lord, sasabihin sa'yo, huwag ka munang mangutang. Hintay mo muna ako. Eh, natatakot ka na. Due date na. Eto na, uutang ka na. Hindi mo na nahintay si Lord. Yung pala, may ibibigay sa'yo si Lord. Tinetest lang ng Panginoon. Hallelujah. So, kailangan po natin na kumilos. Sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito nga yung sabi ko, let go of anger and resolve conflicts with peace. Di ba? Pag may mga kaguluhan, mas piliin natin ang kapayapaan. Hindi po mare-resolve ang anumang suliranin o anumang problema pag dinaan natin sa galit. Sa init ng ulo. Sino dito yung mainitin ng ulo? Meron po kasing gano'n. Kala mo lang galit, pero hindi man pala siya galit. Ganon lang talaga yung face. Di ba? Tingnan mo nga yung face ng katabi mo kung happy face o ano. O busangutin face. Di ba? Sabi ko nga sa partner ko, kailangan laging yung face kasi napagkakamala na siyang masyado siyang masungit. Kaya tumatanda na, kulubot na yung ganito, no? Di na maiwasang dikit ang mga sino matanda na dito? Senior na, di ba? O, dumidikit-dikit na, kala mo galit. Pero hindi naman galit. Matanda na nga lang. Amen. So yun po, choose peace than anger. Number 2, truth transform our lives. Sabi, you will know the truth. Pag alam mo ang katotohanan, dapat tunay na nagtatransform tayo. Glory to God. Ano sabi doon? Basahin uli natin yung ating verse. Romans 12, na lagi nating binabasa. Romans 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Okay, ito sabi, di ba? Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ano sabi diyan? Huwag makiayon. Hallelujah. Pinagpapalit ang pagsamba sa kung anumang aktibidades. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Huwag natin ipagpalit ang pakikipagniig sa Panginoon doon sa mga aktibidades ng mundo. Lalim, aktibidades, activity. Di ba, no? Huwag natin ipagpalit ang pagsamba sa anumang bagay. Hanggat maaari, lagi tayong nakikipagniig sa Panginoon. Hindi po ba napakasarap magpuri sa Diyos? Naramdaman niyo po ba yung presensya ng Panginoon?
Sabi nga, when we worship God in spirit and in truth. At doon po matatransform tayo. Pero kung tayo nagwo-worship, wala sa loob, maasahan po ba natin na nababago tayo? Pag ang salita ng Diyos, kasi isa po yan sa pagtuturo ng Panginoon. Manambang ka sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kasi pag renew ng isip mo, itutuon mo ang iyong buong puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Di ba? Nare-renew nyo yung hearts, nare-renew nyo yung mind ng bawat isa sa atin. Learning the teaching. Sabi you start by listening and keeping good, honest teaching in your daily life. Hayaan po natin, masimulan po natin ang ating mga buhay sa bawat umaga ng pakikinig ng salita ng Diyos at yung mga mabubuti na ating naririnig ay dapat ginagawa po natin. Hallelujah. Living by God's truth helps us make wise. Pag nasa katotohanan tayo ng Panginoon, tayo po ay nakapamumuhay ng maayos at may magandang direksyon at desisyon sa buhay. Sino po yung nahihirapan magdesisyon? Saan tayo unang lumalapit? Sa Panginoon. Nananalangin tayo. Di po ba? Minsan, gusto natin etong trabaho, pero parang hindi para sa'yo yun. Di ba? Minsan nape-pressure ka. Hindi yata ito talaga yung... Kasi ikaw yung may gusto nun, di ba? So, ito yung kalooban na sa'yo. Paghihintay. Kalooban pala sa'yo ni Lord, magpastor ka. Papayag po kaya tayo? May calling tayo sa Lord? Di po ba? So yun papanalangin natin. Pero kung talagang ang kalooban ng Diyos ay habang nagtatrabaho ka, ay nakakapaglingkod ka, ibibigay din yan sa'yo ng Panginoon. Di ba? Makakakuha ka ng hanap buhay na hanggang Friday lang. Hindi kasama ang linggo. Dahil ang linggo ay para sa Panginoon. Amen? Binigyan niya tayo ng 6 na araw, di ba, Lord? Tapos sa ika-7 ay siya ay namahinga na. Okay. Kailangan po ay isurrender po natin lahat sa Diyos. Surrender sa Panginoon. Ang ating katawan, ang isip natin, ang puso natin, pati ang bulsa natin. Amen? Di po ba? Kasi sa Panginoon naman yung pera na yan eh. Kaya tayo may hanap buhay dahil sa Panginoon. I-surrender natin sa Panginoon. Okay, ang tanong, totoo ba na pinaglilingkuran natin ang ating Diyos sa loob at labas ng iglesia? Ang paglilingkod sa Panginoon, yung katotohanan, kung ano ka sa loob ng iglesia, dapat ganun din tayo sa labas. Hindi tayo napupulaan. Di ba? Parang napakahirap naman. Kada namang galaw ko, kailangan nasa hindi na ako pwedeng magalit, hindi na pwede. Hindi naman po sa ganun. Kaya lang nasa maayos. Amen? Nakikita sa iyo ang ating Panginoon. Kasi pag nandito ka sa loob na ay, ang banal-banal, ang bait-bait. Tapos paglabas ng church, ala na. Di ba? Nasaan yung katotohanan ng salita ng Diyos? Ang masakit nga talaga, pag lagi sinasabihan, pastor pa naman yan, ganyan-ganyan na ugali niyan. Di ba? Napakasakit po. Kaya wag na lang sana magpatawag tayong pastor. Brother na lang. Brother, sister. Kasi napakataas ng pagtingin. Lalo sa mga tumatayo sa harapan. Kasi kung ano yung tinuturo, yun yung sinasabi, pinapamuhay. Diba? Sorry Lord, minsan talaga nadadapa. Pero wag natili tayo doon. Tulad ng natin na namin na seminar. Ano ba yung perfection?
perfect, hindi ibig sabihin perfecto ka. Ang ibig sabihin nun ay lumalago ka. Amen? Sasabihin mo kasi hindi ako perfecto eh. Diyos lang ang perfecto. Hindi po. Kailangan po yung perfection na yan, yung po yung paglago. Lumalago tayo sa ating buhay, pananampalataya. Di ba yan sabi, must be live out. Inilalabas natin yung katotohanan, yung pamumuhay natin sa Panginoon. Sabi niyan, yung totoong katotohanan ay nag-aalis doon sa mga takot. Amen? Pag alam mo katotohanan, maalis yung takot mo. Maalis yung mga habits mo. Maalis yung mga pangkaisipan na hindi maayos. Okay, sabi sa James 1:22, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala na buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Glory to God! Huwag tayong manghinawa sa paglilingkod dahil mapalad po tayo kapag nananatili tayong tapat sa Panginoon. Maraming pagsubok sa buhay. Amen? Hindi po natatapos ang pagsubok habang tayo nabubuhay. Sabi niya, we are called not only to hear God's word, but to obey it. Sumunod tayo sa Panginoon. Minsan na tayong nawalay sa Panginoon, pero napapansin po ba natin na parang inaakay ka uli ng Diyos pabalik sa Kanya? Bakit po? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Glory to God. Ayon ng Panginoon na bumalik ka sa dati mong kinalalagyan. Nakarinig ka na ng salita ng Diyos, nararapat lamang na ipagpatuloy mo yan hanggang sa muling pagbabalik ng Diyos. Marami ng lindol, marami ng bagyo, lahat. Di ba? Dati hindi. Lagi natin sinasabi yan. Our actions should reflect the truth we believe. Kailangan yung mga action natin ay nagre-reflect po sa bawat isa sa atin. Amen. Lumago po tayong lahat. Pangatlo, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Freedom from the power of sin. Pinalaya na tayo sa kasalanan? Thank you, Jesus. And that Son, Jesus Christ, can truly set people free. Ano sabi sa verse 36 sa John? Doon pa rin po tayo. Pagbabasahin po natin to ng hanggang baba. Napakaganda po. Okay, sabi diyan, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam ko yung mula sa lahi ni Abraham, gayon pa may pinagsisikapan yung, sabi diyan, akong patayin ang Panginoon niyo, gustong patayin, sapagkat ayaw niyong tanggapin ang aking turo. Amen? Pag di natin tinatanggap ang turo ng Diyos, wala, binabaliwala natin siya. Ang nakita ko sa aking ama, yan yung sinasabi ko niya, siya kong sinasabi sa inyo at ang narinig nyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Okay. Dito tayo sa sa baba. Okay. Sabi dito. Sinabi ni Jesus sa 42, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iniibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Amen? Ang Panginoong Jesus ang isinugo ng Ama. Glory to God. Freedom that changes the heart. Ito yung kalayaan na nagbabago sa ating mga puso na nagdadala sa atin doon sa genuine spiritual freedom. Spiritual freedom from lies, yung mga kasinungalingan, mga deception o panlilinlang ng mundong ito.
Nalalaman natin ang kapaligiran natin ay punong-puno ng kasinungalingan. Punong-puno ng panlilinlang. Kaya hindi tayo dapat magpa-apekto doon sa mga kasinungalingan na yan. Dahil spiritual freedom ay mas malalim pa doon sa political, sa social o personal life decision natin. Minsan naapektuhan tayo sa mga political issue. Amen? Hanggang sa ikaw mismo, sa sarili mo, parang nandun ka na sa isang parte, sa isang side. Hindi po tayo naging Kristiyano upang umayon sa ganong kalakaranan ng mundo. Amen? Kung ano yung nasa katotohanan, doon lamang tayo, ipanalangin natin. Mahirap ka magsalita, mahirap kang kumampi, kung sino yung tama, kung sino yung kung mali, dahil siya ay inahangaan mo. Siya yung gusto mo. Hindi po ganon. Ang nais ng Diyos, doon tayo sa Panginoon, sa katotohanan. Minsan nagkakaaway-away, pati Kristiyano. Lumagay tayo doon sa nais ng Diyos, ipanalangin natin. Amen? Dito ako kay ganito, dito ako sa ganan, matagal pa butuhan, dito ako. Maraming ganon. Yung spiritual freedom, hindi po tayo doon magpapasakop. Magpasakop lamang tayo sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Huwag tayong padala doon sa mga, politika. Sino naapektuhan ng mga balita? Ng mga impeachment? Minsan ka na rin makibaka, di ba? Hindi po yun. Kailangan sa Diyos lamang tayo. Itaas natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Kapag ang buhay natin ay binibuild natin sa ating sa salita ng Diyos, tayo po naman ay mananagana nito. Di ba? At magkakaroon tayo ng kalayaan at magkakaroon tayo ng tunay na direksyon. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Panginoon, maging encourager tayo. Amen? Encourager po ba tayo? Pagka nanghihina ang kapatid, ina-encourage pa natin siya o nadi-discourage siya lalo? Di po ba? O minsan, nagiging dahilan ba tayo ng pagkatisod ng kapatid? Huwag naman po mangyari na tayo po ay natitisod sa atin. Okay, sa ating pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, kailangan tunay po na tayo ay binabago ng Diyos. Tinatayo natin ang katotohanan ng Panginoon. Kahit anong mangyari sa buhay natin, sa Diyos pa rin tayo. Tulad nila Daniel, hindi po ba si Shadrach, si Meshach, si Abednego, pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya. Kahit pa sila ay nilagay doon sa apoy. Amen? Pinanindigan nila. Isipin natin, kung ano ka sa loob ng church, kailangan ganun din tayo. Sa bagay, may iba-iba tayo ugali. Amen? Hindi naman maalis yan. Pero yun laging pinapaisip ng Panginoon sa atin eh. Nararamdaman nyo yun pag sinabi sa'yo ni Lord, huy, mali na yung ginagawa mo. Di po ba? Kinokorek ka ng Panginoon. Kasi yun lang ang buhay natin. Kailangan natin manindigan sa katotohanan. Stand for the truth. Sabi nga dyan, bilang paalala sa atin ng Panginoon, panghuling paalala sa atin ng Diyos, at sa mga susunod pa, pero sa araw na ito, itong paalala sa atin ng Panginoon, na may mga labanan po sa kapanahunan natin between right and wrong. The greatest battle today is not
merely between right or wrong, but between truth and deception. Yan ang labanan sa ngayon. Napagmamasdan po ba natin? Yan po ang pinapaunawa sa atin ng Diyos. Piliin natin. Choosing truth may not always be the easiest path. Hindi mahirap, hindi madali. Di po ba? Hindi naman napakadaling piliin mo yung di ba? Pero yun ang nais ng Diyos. But it leads to lasting peace and strengthens our relationship with God and others. Dito po ay ibibigay sa atin ng Panginoon. I-lead niya tayo doon sa kapayapaan at nagpapalakas sa atin sa relasyon natin sa ating Diyos at sa ating kapwa. Sabi, it's living faithfully, faithful living, pagsalita tayo ng honest, loving, sacrificially. How do you love sacrificially? Yan ang tanong ng Panginoon. And remaining steadfast in Christ regardless of its cost. Ito po yung pamumuhay ng tapat, pagsasalita ng tapat, pagmamahal ng may sakripisyo at pananatiling matatag kay Kristo anuman ang kapalit nito. Amen? Let your life reflect the gospel before words proclaim it. Hayaan po nating ipakita ng iyong buhay ang ebanghelyo bago pa ito sabihin ng iyong mga salita. Sabi nga po ni Fred Rosers, basahin nga po natin, honesty is often hard, the truth is often painful, but the freedom it can bring is worth the trying. Amen? Di ba mahirap kang magsalita ng katotohanan. Yung totoo, yung honest ka. Tapos minsan sasabihin mo, masakit, hindi mo magawa. Masasaktan. Pero ito po ay nagdadala sa atin ng kalayaan kapag sinubukan natin. Amen? So yan ang po nais ng Panginoon sa umagang ito. Madalas, mahirap maging tapat. Masakit madalas ang katotohanan. Ngunit ang kalayaan na dulot po nito ay sulit na subukan natin. Yan po yung mensahe sa atin ng Panginoon. Mahirap man, masakit man ang katotohanan, pero may kalayaang dulot ito kung ating susubukan. Purihin po ang Panginoon.